So ito guys, magbigay tayo ng ating inisyal na reaksyon doon po sa pagharap ni Tatay Harry Roque sa Senado. Kanyang matapang na pagharap sa mga tanong nila Senator Risa at mga iba pang senador. Okay, at yung kanyang koneksyon tungkol sa Pogo at yung kanyang koneksyon kay Mr. Supranational A.R. de la Serna. Okay? So mahaba yung pagdinig. Hindi ko pa napapanood lahat, pero medyo marami-rami naman ako napanood. Doon tayo mag-react. Okay? Una yung sa bahay sa Tuba, Benguet. Okay? Ang kanyang sinabi ay, hindi po ako ang rehistradong may-ari. Okay? Pero gumagamit ng wordplay eh. Diyan mo makikita kung ba't napakahusay na spokesperson itong aking idol, aking kay Tatay Harry, kung bakit napakagaling niya sa wordplay. Ito yung kanya sinabi linawin ko lang. Unang-una, hindi po ako ang rehistradong may-ari ng bahay. Bagamat tinuturing kong bahay ko 'yan. Kaya lang, mula nung ako ay bumalik sa gobyerno, hindi na ako nakakastay dyan at ibang bahay ang tinutuluyan ko sa Baguio pag ako ay nariyan. Okay, pangalawa po, yan po ngayon ay pinapaupahan at merong kontrata na January 2024 sa isang Chinese national, kung di ako nagkakamali, na merong 9G visa at working visa. Okay? Kasi pag pinakinggan mo, hindi ako ang rehistradong may-ari, ibig sabihin lang, sa papeles ng bahay, korporasyon yung nakalagay. Okay, korporasyon yung nakalagay na hindi nga niya eksaktong maalala PH2, something ganon yung pangalan nung korporasyon. O yung PH2 na korporasyon, ang may-ari ay Biancham. Biancham, explain ko kung bakit Biancham kung bakit Biancham yung pangalan ng korporasyon. Kasi ewan ko, di yata ito napag-usapan sa Senado, hindi ko napansin kung pinag-usapan nila. Ito ay pag-aari ng Biancham. O nainamin naman ni Harry Roque ay ginagamit nila for estate planning. At siya din talaga yung may-ari. So, teka lang, klaruhin ko yung bahay, hindi siya ang rehistradong may-ari, pero yung korporasyon na may-ari dun sa korporasyon, na may-ari dun sa bahay, ay sa kanya. Okay. siya yung So yun. So ang daming layers nile-layers. Sabi niya, inamin naman niya, this is for estate planning. Okay? Pero siya din nga, tapos katiwala niya yung nandun. 'Di ba? Dinadaan tayo sa mga si tatay talaga Si tatay talaga at dinadaan tayo sa mga legalities at mga papel-papel. So, nakita nyo kanina kung paano niya pinapil. Pero ang bottom line nga dito, sa kanila, okay? Sa kanila yung korporasyon na Biancham, na kung saan kasama din si A.R. de la Serna. Ang swerte naman itong talaga si A.R. Kasama pa siya doon. Kasama pa siya sa korporasyon. Kumbaga kasama siya sa pamilya. Kasama pala sa pamilya. Ganyan si Tatay Harry Roque. Bakit ako wala? Yun ang problema ko dito. Bakit ako, kaya lang, yan ang motibo ko kung bakit ako nag-iingay. Bakit wala ako sa Biancham? Bakit wala ako sa Biancham? Tapos ito yan. Bakit Biancham? Okay, bakit Biancham? Okay, in as much as syempre, privacy nila yung pamilya, pero nakalabas naman sa online At siya din naman yung gumamit ng pangalan na yan sa korporasyon. Biancham ay pinagsamang pangalan nung kanyang anak, nung kanyang dalawang anak. Okay, Biancham, pinagsama yan, kaya Biancham. So Biancham yung may-ari sa PH, yung may-ari do sa bahay sa Tuba. Bakit wala ako diyan sa Biancham, Tatay Harry? Yan ang tanong ko. Bakit wala ako diyan? Diba si Junior, ba't wala? Dapat hindi Biancham, dapat Bianchamark yung pangalan nung ingay dito, sumasarado yung pintuan. Dapat yung pangalan ng korporasyon hindi Biancham, dapat Bianchamark. Nandun ako. Paano naman ako? Parati na lang ba akong nasa labas? 'Di ba? Masakit din Dininay ka na, hindi ka pa kasama sa family corporation. Di sana nandyan ako sa Senado ngayon, sinasagot ko yung tanong. Ikaw, Mr. Mark Gamboa, ikaw ba ang may-ari ng bahay sa Tuba? May interest lang po ako dyan sa bahay. Kasi po ako po ay isang shareholder ng Bianchamark.
Corporation. So dapat kasama ako. Ba't di ako kasama? Ayan ang problema eh. Nagsusulo eh. Nakakainggit eh. Di ba? Isipin mo, di ba? Ikaw lang yung hindi ka sinama. So, yun naman. Pero anyway, yung kay AR de la Serna, nakakatawa din nung part niya kasi marami siyang hindi maalala dun sa pagstay niya dun sa Pogo eh, sa Porac eh. So, hanggang lumabas yung huli, pinakilala siya kay Cassie Leong. Tapos, nag-usap sila, pinatira siya dun sa Pogo. O tapos tinanong, magkano upa mo sa Pogo? Dun sa dorm, di niya daw alam na Pogo, pero dorm lang daw. Wala po ako binabayaran. Paano nangyari yun na wala binabayaran? Hindi ko nga po alam, di nila ako sinisingil. Napakaswerte naman itong si AR de la Serna na libre yung kanyang upa doon sa dorm. Diba? At tinanong pa siya kung saan mo nakukuha yung bayad doon sa iyong aviation school. Sa pamilya daw. Kasi kayo talaga sa pamilya. Ito ay galing sa kanyang daddy. Sa kanyang tunay na daddy na nakatira sa Bohol ata. O pamilya. Basta pamilya niya galing. Kayo talaga mga utak nyo. Kayong ganyan. Bakit ganun yung tanong mo? Bakit hindi ba nila kailangan pa manggaling pa sa... pero anyway... so itong si AR mukhang nagagamit din sa mga korporasyon. Baka dami siguro, hindi ko alam, pero yung kanyang pangalan ay nagagamit. 'Di ba? Isa siya sa mga pumipirma. So kasama siya sa pamilya. Which leads to the question, bakit siya kasama? Bakit ako hindi? Masakit sa loob ko, kaya ako nag-iingay na ganito. Pero anyway, mamaya pag-usapan pa natin kung ano mangyayari pa dyan sa Senate hearing. In fairness kay Tatay Harry Roque, humarap siya. Dapat hindi siya harap, humarap siya. At nasabihan pa siya na i-contempt siya kasi masyadong against dito kala Senator Risa. Mabait nga sa kanya si Senator Risa, in fairness eh. Medyo pabalang yung sagot niya minsan. So binahiningan siya na mako-contempt siya. Hinay-hinay lang tatay, di ba? Basta yun yung pinaka bottom line doon. Yung si Biancham ay may-ari ng PH2, may-ari nung bahay sa Tuba. Pero hindi registered sa pangalan ni Tatay Harry Roque yung bahay. Okay? So yun. So thank you very much guys. See you po sa next vlog po natin. Bye-bye.